Mapagpalang umaga po sa ating Diyos at sa bawat isa. Isang kagalakan po sa presensya ng Panginoon na muli pong magamit sa gawain ng devotion at sa oras na ito. Isang mabuting bagay na tayo ay nagkakasama-sama upang muling pasalamatan, upang patuloy na paumpisa ng ating araw sa pagpapuno sa kanyang presensya. At ang magmumula nga po pala ang gawain ng devotion sa lugarin ng Balagta sa pangunguna ng ating Pastor Joel Paul Masaredo. At tayo po ang naatasan manguna sa live na ito. At tayo na po yung magpaumpisa sa ating devotion sa pamamagitan ng awitin. Awitin po natin yung pagising sa umaga. Hallelujah, 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 hallelujah. Kaibutin niyo ang Diyos. Gising sa umaga, naaalala kayo, nasasabik ang puso ko na makapiling kayo. Sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap niyo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan niyo. Ayaw kong magkulang ang kabanalan niyo. Jesus, dakila kayo, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Pagising sa umaga, naaalala kayo, nasasabik ang puso ko na makapiling kayo. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap niyo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan niyo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan niyo. Jesus, dakila kayo, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan niyo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan niyo. Jesus, dakila kayo, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Hallelujah, hallelujah. Tunay nga po ang aming lakas ay nanggagaling sa inyo. Salamat po muli sa umagang ito, aming Diyos, na panibagong biyaya kami na nagmumula sa iyo upang patuloy kami, Panginoong, magpuri, magalak sa inyong presensya. At sa umagang ito, O God, sa gawain pong ito, Panginoon, na kayo ang aming patuloy na tinataas, O God, patuloy na nais mapapurihan at patuloy na nais namin mapuno ng iyong kagalakan at presensya. Hinihingi po namin ang patuloy na pagsama mo, O God, yung kapangyarihan ng banal na Espiritu ang malayang kumilos sa buhay ng bawat isa, maging sa akin na inyong gagamitin.
Gamitin mo lamang po akong mightily and effectively. At tanging patuloy lamang po, Panginoon, na masambit ng aking mga labi ay kadakilaan mo at pagpapala na nais mo igawad at ipagkaloob sa buhay ng mga anak mo, O God. Kailangan po ang patuloy siyang magningning sa aming kalagitnaan. Kailangan po, Panginoon, ang patuloy na maging kapunuan sa aming pambuhay, O God, sa umagang ito, upang magamit namin sa aming pagtahak sa maghapon at sa darating pang araw. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At kagalakan ko po sa Panginoon at isang pribilehiyo na muli kayo'y makasama at maging daluyan ng pagpapala sa oras na ito. At salamat sa Panginoon sa umagang ito dahil ang buhay natin ay patuloy na bagamat masungit ang panahon kahapon, pero hindi naging dahilan upang ang gawain na niya o ang gawain ng Diyos ay hindi makapagpatuloy. Kaya sa umagang ito ay tayo po ay dinadala ng Panginoon sa mensahe sa aklat ng Roma chapter 12 verse 11, pero po ang gagamitin kong version, babasahin ko po ito sa ASND, pero ang gagamitin ko pong verse or yung pagkukunan ng mensahe ng Diyos ay sa salin ng NIRB or National International Revised Version po. Sabi po dito sa ASND, sa Roma chapter 12 verse 11, huwag kayong maging tamad, kundi magpakasipag at buong pusong maglingkod sa Panginoon. At dito po sa NIRB, sabi po dito, never let the fire in your heart go out. Keep it and serve the Lord. Keep it alive and serve the Lord. Salamat sa Panginoon dahil alam po natin na yung ina-address po ni Apostol Pablo dito ay ibigay natin yung ating buhay bilang banal at kalugod-lugod. At doon sa pagiging banal at kalugod-lugod na yun, kasama doon yung pagiging tapat na lingkod ng Panginoon. Yung patuloy na pagsunod sa Panginoon. At alam naman natin na ito din ay napapanahon doon sa temang ibinigay ng ating tagapangunan na go, believe, and experience. Pero sa umagang ito, atin muna po patuloy na pagsalusaluhan yung mga bagay na nais ipaunawa ng Diyos sa talatang ito. Sabi nga po doon, never let the fire in your hearts go out. Mawala or maalis, manghina yung ating alab ng paglilingkod or yung nais ng Diyos sa ating pong buhay. Una-una, bibigyan ko lamang po ito ng mga ilang puntos. Sabi po dito, never let the fire in your hearts go out because we have a fiery God. Meron tayong nag-aalab na Diyos na yung kanyang nature ay pinapakita niya sa atin. Na siya ay naglalagablab na apoy. Na kung paano sa Exodus chapter 2 verse 3, ano po doon yung kinatagpo po niya si Moises. Paano po ba siya nag-ano kay Moises? Di po ba? Paano siya, yung pagkakatawag kay Moises, paano siya nagpakita? Sabi po dito sa Exodus chapter 3 verse 2, nagpakita sa kanya roon ang anghel ng Panginoon sa anyo naglalagablab na apoy sa isang mababang punong kahoy. Nakita ni Moises ang naglalagablab na punong kahoy pero hindi naman nasusunog. So bilang isang implikasyon po nito na ang Diyos ay talagang makapangyarihan. Na kung paano tayo dumating sa punto ng buhay natin na tayo ay tinawag ng Panginoon. Katulad ni Moises, nagain niya yung init ng kapangyarihan ng Diyos para siya ay talagang magkaroon ng pagnanasa at hindi magdalawang isip na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kahit hindi niya ito, di po ba? Hindi niya alintana yung magiging kakaharapin ng kanyang pagsunod.
para i-lead ang mga Israelita. Tayo po, mga kapatid, alam naman natin, ganun talaga. Dumadating sa buhay natin para tayo ay magkaroon ng pagmamahal, para tayo ay magkaroon ng pagnanasa na sundin ng kalooban, na pupuno tayo sa presensya ng Panginoon at hindi may tatanggi yun. Nakakaiba yun sa mga bagay na tinanggap natin sa mundong ito. Yung init at pag-aalab ng Diyos, yung kapangyarihan niya na hindi natin kayang i-resist, hindi natin kayang pasubalian na ang Diyos ay makapangyarihan. Para tayo ay talagang lumakad, para tayo ay kaharapin natin yung gampanin at pagbabalik pasasalamat sa mga kabutihan ginawa ng Diyos. Di po ba? Alam natin yung pagbibigay ng buhay sa Panginoon at limutin yung mga bagay na nakasanayan ay hindi madali. Pero kung ang Diyos na nag-aalab ay patuloy na nagpapakita sa atin or nagbibigay ng higit na apoy ng paglilingkod, di po ba? Hindi tayo. Kumbaga, hindi tayo magdadoubt. At pangalawa, sabi po dito, never let the fire in your heart go out. Kumbaga, wag maalis kasi ang Diyos ay nakatunghay sa atin. Nanonood or watching us, God, because God is watching us. Alam naman natin, 24/7, hindi natutulog ang Diyos. Kaya nga sabi sa Kawikaan, chapter 5, verse 21, ang sinasabi po dito ay, sabi po dito, sapagkat nakikita ng Panginoon ang lahat ng inyong ginagawa, saan ka man naroroon, tinitingnan ka niya. Na kung paano, di po ba, ini-illustrate na walang bagay na nalilingid sa Panginoon. Kung paano sa bagong tipan ay nakikita ng hayagan ng Diyos ang mga buhay natin. Kaya nga sinasabi doon ay si Nathaniel ay nakikita niya na namamahinga sa ilalim ng punong kahoy at kung paano diniklara ng Panginoon na kahit hindi sinasabi ng babaeng Samaritana na siya ay may asawa, pero diniklara ng Panginoon na ganito ang asawa niya, higit pa sa isa or 5 or something, di po ba? Para malaman ng babaeng Samaritana na siya ang Mesyas. Tayo, alam ng Diyos yung kalalagayan natin dahil yung pagiging nature niya ay nasa saan siya dako. At para iugnay ko to, ay sabi nga po sa pangatlo, never let the fire in your hearts go out. Because we owe our life. Utang na loob natin, ang buhay natin sa Panginoong Diyos. Bakit? Kasi binitbit niya or sinasabi sa salita ng Diyos na dapat tayo ang parusahan. Dapat tayo, sabi dito sa 1 Peter 3:18 and 1 Peter 2:24, sinasabi dito ay, sapagkat si Kristo nga'y pinatay kahit wala siyang nagawang kasalanan, at minsan lang siya namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya ang walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa ating mga kasalanan para madala niya tayo sa Diyos. Pinatay siya sa laman pero binuhay siya sa Espiritu. At sa 2:24, si Kristo ang umako sa mga kasalanan natin nang ipako siya sa krus para doon po tayo. Napakalinaw po dahil utang natin ang ating loob. At literal dito sa mundong ating ginagalawan, kapag tayo ay nakautang sa kapwa natin tao, di po ba hindi tayo magiging complacent or talagang kampante? Dahil tayo ay mag-utang, hahanap tayo ng paraan, magpapakasipag tayo, di po ba? Para magtrabaho or kung ano man yung pwedeng pagkakitaan para bunuin natin yung pagkakautang natin pinansyal. Tayo ang utang natin sa Panginoon
ay hindi kayang bayaran. Sabi nga dun sa Salmo ay talagang kahit ibubunyi pa na or igugulin natin ang ating buhay sa pagtatrabaho, yung halaga ng ating utang sa Panginoon para bitbitin or siya yung nagdala upang malip up ang ating kasalanan, upang ariin tayong matuwid, upang tayo'y gumaling sa ating mga sakit, at tayo ay magkaroon ngayon ng buhay na kaaya-aya. Di po ba? Siya yung nagpakahirap, siya yung nagdala na dapat ay sa atin. Kapag po maiisip natin yung ganung bagay, dahil sa pagmamahal ng Diyos, mga kapatid, di po ba, gagawin natin din yung nararapat na sukli, nararapat na pagtatapat, dahil ang nais ng Panginoon ay tapat na anak ng Diyos. Kung siya ay hindi natin maikakaila na sinasabi sa salita ng Diyos, mananatiling tapat, at tapat naman talaga ang Diyos. Tayo bilang ganti at sukli ay talagang pagsusumikapan natin, pagtatapatan natin kung ano yung mga bagay na nais ng Diyos sa ating pong buhay, yung pagsunod natin sa kanyang kalooban. Hallelujah. At yung isa pa pong idadagdag na natin dito, kung paano natin tayo ay may Diyos na nag-aalab, kaya tayo ay magpapakainit at hindi tayo magiging pabaya dahil tayo ay tinitingnan ng Diyos, nakikita niya ng hayagan, at tayo may utang sa Panginoon. Yung sumusunod po ay dahil may magandang plano ang Diyos. Kung paano natin kine-claim na may magandang plano ang Diyos at gusto ng Panginoon na makasama tayo sa napakadakilang plano na iyon. Di po ba? Katulad na lamang po ng Jeremiah 29:11 na sinasabi doon na nagiging kagalakan natin bilang naglilingkod sa Panginoon. Pero dito po tayo babasa sa Efeso chapter 2 verse 20 hanggang 22. Sabi po dito, tayong mga mananampalataya ay katulad ng gusali na ang haligi ay ang mga apostol at mga propeta, at ang pundasyon ay si Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, ang lahat ng bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging banal na templo. At dahil na kayo ay naki Kristo Jesus, bahagi na rin kayo nitong gusaling itinatayo kung saan nananahan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang Espiritu. Na tayo, unang-una, nais ng Panginoon maging kabahagi. Or tayo ay talagang we're designed to be part of His kingdom, kanyang templo. Di po ba? Literal na pag alam natin na may inihain sa ating magandang plano, at alam natin magiging maganda ang resulta nito, tayo po ba ay magiging pabaya? Tayo po ba ay magiging mananatiling sabi doon ay hindi bibigyan pansin yung mga bagay-bagay? Katulad na lamang po sa ating pagiging sa mundong ito, pag tayo ay hinard sa isang kumpanya na hinain sa atin ay magandang sabi doon ay yung nais ng kumpanya kung paano tayo magiging parte ng kanilang sabi doon ay yung goal upang patuloy na maging magbigay ng karangalan sa kanilang kumpanya. Siyempre po, may mga yun. May sabi doon ay meron yung nakapaloob. At alam natin, hindi tayo pwedeng maging pabaya sa mga ganung bagay. Patuloy tayo magsusumikap upang maging kabahagi tayo ng magandang plano na iyon. At doon sa plano na iyon, sa magandang plano na iyon, ay may karampatan. Pinapangako yung employer o kumpanya. Ganon din sa Panginoon. Doon sa panghuli, na magiging natin, hindi naman po masyadong mahaba ang mensahe ng Panginoon. So, sabi doon, never let the fire in your house go out, because God is faithful to His promise
Una, God is faithful. Sumunod, God is faithful to His promises and He gives reward. Na kung paano yung planong inihahain sa atin, kung tayo ay nagtatrabaho dito sa mundong ito, ay may karampatang provision or yung talagang hinahain na magandang incentives or mga rewards kung paano sila maiingganya tayo na magsumikap, magpakasipag. At alam naman natin na sa literal na mundo o sa pagiging tao, nais natin yun dahil meron tayong magiging benefits or magiging bonus. Pero pagdating sa Panginoon, alam naman natin na sa literal na pagiging anak or sa pagiging mabuti, nandun tayo sa mabuting kalagayan na ating nilalakaran sa mundong ibabaw na yun. Ang pinaka-dakila or magandang plano ay yung plano ng Diyos para sa atin. Amen po ba? Kasi yung plano dito sa mundo bilang tao ay nawawala, nagpe-fail, pero yung plano ng Panginoon para sa atin, tayo maging kabahagi doon sa kanyang tinatayo, binibuild na Jerusalem. Doon sa panghulis na sabi ko, tapat ang Diyos na nangako sa atin. Na hindi natin mapapasabalian yun. Hindi natin maitatanggi. Kasi, sabi sa kanyang salita, sa bilang 23:19 na hindi lahat ng mga bagay, sabi dito, ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling o nagbabago ng kanyang isip. Nagsasabi ba siya ng hindi niya ginagawa? Nangangako ba siya ng hindi niya tinutupad? Na kung paano sinasabi din sa salita ng Diyos na pagdating ng araw kung paano paparangalan ang Panginoong Hesus kasama dahil sa pagpaparangal. Kasama tayo sa karangalan ng Panginoon. At kung paano sinasabi ng salita ng Diyos na yung bagay na pinagsusumikapan natin. 1 Corinto 15:58, that our labor in the Lord was not in vain. Hindi masasayang ang ating mga pinagsusumikapan. Di po ba? Kung alam natin yun, di po ba? Pababayaan po ba natin na hindi tayo makasunod sa Panginoon? Pababayaan ba natin na hindi tayo nag-aalab palagi? Pababayaan po ba natin na init ng paglilingkod or init sa ating kaloob-looban na inilagay ng Diyos ay hindi nagniningas? Di po ba? At sabi nga po sa salita ng Diyos kung paano tayo natapat ang Diyos sa kanyang pangako. Kaya hindi natin maiisip na mawala sa alab o init ng paglilingkod. Hindi natin maiisip na tumalikod. Di po ba? Kasi sabi nga dun sa Roma 8:32, sapagkat kung anak nga niya, buktong na anak nga niya, hindi niya pinagkait, anong bagay ang hindi niya kayang ipagkaloob sa bawat isa sa atin. At dun sa bagay na lang, napaka-powerful, napakabigat, napakasarap isipin. Di po ba? Ng bawat isa sa atin, ano man yung talagang inilagay sa atin ng Panginoon. Dadagdag ko na lamang po yung parte ng mensahe kagabi sa revival na kung paano tayo inuutosan ng Panginoon, yung our Great Commission. Di po ba? Because the message and the messengers had the credibility and authority. Tunay naman nga po na hindi ito kayang baguhin ng Panginoon. Hindi kayang takpan ng mga nangyayari dito sa mundo or sa ating buhay na yung credibility ng mga bagay-bagay na nangyari. Kung paano ang Diyos ay tapat, kung paano gaano kahimala yung nangyari. Di po ba? Nung pumaitaas after ng bigay sa atin yung para tayo maging malinis. Di po ba? Kung paano nag-alab yung kanyang mga tagasunod at tayo dapat din.
At tayo rin yun, ganoon dapat. Patuloy na nag-aalab upang masunod ang kalooban ng Diyos. At yun naman talaga yung nais din ng sumulat ng Roma na ito, si Apostol Pablo, na kung paano yung kanyang pagsusumikap na hikayatin ng mga Romano. Nakaparte ng pagbibigay ng buhay na kalugod-lugod sa Panginoon ay yung pagiging talagang tapat na naglilingkod, at kasama dun sa tapat na naglilingkod ay hindi nagpapabaya. Hindi sinasabi dun ay hinahayaang mawala yung alab ng paglilingkod sa mga bagay-bagay na kapag nararanasan natin yung kawalan, hindi po ba? And Diyos nga ang provider. Sa Kanya nga nagmumula ang lahat ng bagay. Kapag tayo ay merong emosyon na minsan hindi, sabi nga ay hindi lang napapansin, nakakanti lang, or nabibiro lang ng konti, di po ba? Parang makahiya, natitiklop. At sa mga bagay-bagay pa, alam naman natin yung mga nakapaloob doon, na kung paano tayo dinidistract ng kaaway sa lahat ng bagay na ating kinakaharap. Unang-una, alam natin na aaliwin tayo ng Diyos. Umaga pa lang, isang biyaya na ng Diyos na nagmumula sa Kanya upang patuloy tayong magkaroon ng kagalakan at init ng pagpapasalamat sa Kanya. Init ng pagbabalik, pasasalamat sa Kanya, na yung buhay natin ay wala tayo kung hindi dahil sa Panginoong Hesus, kundi sa katapatan ng Diyos sa ating pong buhay, na He is everything of our life. Kaya kapag tayo ay talagang nililiglig ng kaaway, at alam natin hindi ito magiging resulta sa nais ng Panginoon, patuloy natin yan sa Panginoon, i-address sa Panginoon, sa ating Diyos, na Lord, na hindi ito makakatulong. Alam ko, O Diyos, na ito ay gawa lang ng kaaway. Ang nais ko ay patuloy na mag-alab ang aking paglilingkod sa iyo. Alam ko na may maganda kang plano, may maganda kang ibibigay, at yung buhay ko ay utang ko sa iyo. Kaya sabi po dito ay talagang wag natin alisin. At yun naman yung kailangan, yung pag-aalab, yung init ng paglilingkod ay wag mawala. Kasi sabi naman talaga, ito yung mga bagay na talagang nagiging usapin, wag masyadong maging mainit kasi baka ma-burn out sa paglilingkod. Kung alam naman natin na ang Diyos ang lahat-lahat sa atin, bakit tayo matatakot? Kung si Apostol Pablo nga nung kinatagpo siya sa Damascus, sa pamamagitan ng nakakasilaw na presensya ng Panginoon, at pinaunawa niya yung kalalagayan niya, because of the life of Jesus Christ, binigay siya ng bagong pribilehiyo na kanyang lalakaran, upang sabi niya ay ang maglingkod sa Diyos ay hindi kalugihan. Kaya yung sinasabi niya ay kamatayan ay kagalakan sa kanya, doon sa Pilipos 20. 1, ano nga ba yun? So yun po, na nakalimutan ko yung nilalaman ng Pilipos. Sabi dito ay, sapagkat para sa akin ang buhay ko ay para kay Kristo. Sabi po dito sa Pilipos 1, dito na lang po tayo magtatapos. Sabi ko dito, sapagkat para sa akin ang buhay ko ay kay Kristo, at kung mamatay man ako, kapakinabangan ito sa akin dahil makakapiling ko na siya. Hallelujah! Isang bagay na dakilang pangako at pribilehiyo ng pinagkaloob sa atin ng Diyos. Hallelujah! Na yun yung mga bagay na inaano sa atin. Alam natin sa darating na mga araw, panahon, dahil ngayon ay tag-ulan, marahil ay pwedeng makompromise ang ating paglingkod. O ano man yung mga sitwasyon, mga kapatid, na ating kinakaharap. Katulad ng ini-impart sa atin ng mga ating tagapanguna, patuloy tayong
patuloy tayo, go on and go on. At alam natin tapat ang Diyos na nangangako sa atin na kung paano niya pinakita sa atin yung lahat ng bagay na ito. Na siya ay makapangyarihan, siya ay hindi natutulog ng Diyos, laging nakabantay sa atin. Utang natin, kaya niyang ipagkaloob ang buhay niya parang tayo ay patuloy ariin matuwid at pagalingin sa ating mga sakit. Siya ay may magandang plano at siya ay tapat na nangangako. Hindi niya tayo pababayaan. Lahat ng bagay nito ay may karampatang reward doon sa bayan sa langit. Hallelujah. Salamat po sa umagang ito mga kapatid. Ito yung maging kagalakan at pagpapala sa ating bawat isa. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. 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 Salamat po o Diyos sa oras na ito. Alam po namin Panginoon na sa panahong ito ay nalalapit na ang tag-ulan or hindi naman namin alam ang aming mga kakaharapin sa mga darating pang araw at bukas o God. Pero kayo ang tapat na Diyos na nagbigay sa amin ng dakilang pribilehiyo at pagnanasang masunod ang kalooban. Sa umagang ito, O God, patuloy namin pinagpapasalamat na pinapabatid nyo sa amin na huwag mawala ang init o apoy ng pagnanasang makapaglingkod sa inyo or pagnanasang masunod ang kalooban nyo or pagnanasa, init ng pagnanasa na magampanan ang iyong nais o mapagtapatan ka, O God. Kasi kayo ang tapat na Diyos na kailanman hindi iyon. Hindi nyo yun babaliin, O God. Na kung paano nyo kami tinataguyod o tinaguyod sa mga nagdaang kahapon at bukas, anuman yung bigat, ganun nyo rin kami tataguyod bukas sa mga darating pang araw. Dahil kayo ang makapangyarihan Diyos. Kayo ang nag-aalab ng Diyos na laging nakabantay sa amin. Saan man kami pumunta, ano man yung ginagawa namin, kayo ay nakabantay na kayo ay sinisiyasat nyo kami, Panginoon. Kaya patuloy sa aming pong buhay, kagalak namin ang lahat ng bagay na ginagawa namin para sa inyo, para sa inyong dakilang plan. At sa umagang ito, dinadalangin po namin ang aming tagapanguna sa kabila ng kanilang mga personal na buhay. Salamat po, Panginoon, dahil sila ang nagiging kagamit or sila ang ginagamit mo para kami ay dalhin sa mga bagay nito, sa pangungusap niyo, Panginoon, upang din kami, Panginoon, sa patuloy na katapatan ng paglilingkod. Pagpalain niyo po sila, ang pamilya ng Pastor Paul, ang pamilya, Panginoon, ng Pastor Joseph, ang aming superintendent, O God, na ako na naman yung kalalagayan, ano man yung desire ng kanilang puso, na kayo din ang nag-i-impart. Pagpalain niyo po sila, at maging kabahagi kami, Panginoon, ng paghihirap na iyon, na kayo ang Diyos na naghahain sa amin, O God. Nasahain mo na iyon, nangangako pa rin na hindi mo kami papabayaan, O God. Kaya salamat po sa umagang ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat anak mo na kasama at makakasama pa at makakapanood ng live na ito. Patuloy po namin ibinabalik sa iyo ang papuri, pasalamat, pagdakila dahil tapat kayong Diyos na nagmamahal, nagmamalasakit at gumagawa sa aming pumbuhay. Salamat po sa umagang ito. Samahan niyo po kami sa mga bagay pa na aming gagawin sa darating na maghapon at sa bukas. Sa pangalan ni Jesus, Amen. God bless po sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng Panginoon.